Good day mga tita and tito. You miss me? Hello Philippines and hello world. Kamusta Surala Philippines? Ay, Auntie is back. So medyo nalobat lang si Auntie nyo ng konti, no? So balik tayo sa ating mga daily mga gawain. So today, nagpunta kami kay Lola maaga pa. On our way, nakita namin yung garage sale. Sabi ko, bakit nga wibis may garage sale? Yun pala sila tita, yung mga men's shed, no? Yung mga grandpa sa men's shed. Gusto lang nila i-get rid yung mga gamit nilang iba. So nagpunta kami ni the street So naikot-ikot kami doon, nakita ko itong mga upuan. Maganda ba? Kaya alam niyo naman dito sa amin, springtime na. So maglabasan na yung mga gandang bulaklak. So ready na tayo dun sa garden natin. So ginikot-ikot ko lang kay mga mura naman tita. Nagatanong ako, I was even expecting na mga tag-10, tag-15. Ay sabi ni Lolo, dos lang ko, no? Ay sabi ko, karga na. Ay. So yung mga lumang mga organ dyan, tapos ginakausap ni Ashid si Lolo. Si Lolo naman, nagapang offer ng mga kung ano-ano. Sabi ko naman, bakit ko naman bitbitin ito? Magsabi na naman si Uncle na puno na yung bahay. Pero mas nakafocus yung aking attention para sa mga tools ba. Kasi yung sa bahay namin sa Pilipinas, Balahaw, kahit minsan screwdriver, wala sila. Ay, bot na lang gid. So nag-ikot-ikot ako dito, tita. Pang tingnan ko lang yung afford ko, Balahaw. At kung ano lang talaga yung pwede natin magamit. Anin mo yan barato nga tagdos kung hindi mo nga magamit, magdagdag lang sa mga basura at saka magtambak na naman sa bahay. Pero yung mga tools talaga, tita, binili ko, ilagay ko yun sa balikbayan box namin ba. Tingnan ko lang, ito baka pwede ko ilagay sa box namin kaya magamit may mga kapatid ko doon. Pero ito talaga, binili ko yan kaya magamit yan sa tricycle namin doon. Yung aming wheels sa Pilipinas. Minsan adjustable, wala, ay ambot na lang. So ngayon, nagpunta kami ni the SJ sa bakery, kaya nagutom na kami pasado las 12 na mo, malapit na alauna. Wala pa kami yan nakapamahaw, pero sabi ko, wala magastos, wala muna kami ng pera namin. Kasi ilang weeks man, tita, hindi namin nagasto yung aming 1 million na allowance kasi nga nag-camping kami, tapos na busy kami, so hindi kami masyado nakapagwalwal, hindi kami masyado nakapagasta ng pera. At charing. Sana all. Nagbili lang kami. Kaya sabi ko, bakit man tayo ng tipid, nagalilibat na tayo ng gutom, bakit magkano nga lang ba yung pagkain na yan, hindi man yan maubos ang pera natin. Halawaldasin natin dito, Astrid. Tapos ng grocery kami, tita. Kasi ang gusto ni Lula ngayong gabi, ang amin daw na dinner is yung kalabasa na soup, Balahaw. So puno yung sasakyan namin, ambot na lang kung makita ni Lula itong sasakyan namin, sabihan na, bawiin ko na yan. Karumi-rumi na ng sasakyan ko. Ay. Nabisi man ako ng pababa ng mga binamili ko sa garage sale, tita. Sabi ko, nasan man si Astrid man? Nakapasok na siya dito sa door namin, tita. Nakalak man niya. Nagpasok pala dyan sa pasukan ng aso. Ano yung anak ko? Parang aso. So ako hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Gin-slice ko na yung buong kalabasa, tita. Ito yung aming dinner ngayong gabi. So ang gusto ni Lula is pumpkin soup kasi doon nasanay na siya ng mga, parang nasawa na siya sa mga karni-karni ba. O mga ilang araw din puro kami karni-karni. So ngayon mag-soup na naman daw kami. Kaya ang gagawin natin ngayon is yung pumpkin. Tapos lalagyan natin ng konting carrots. Tsaka lagyan natin ng garlic para medyo mag-iba naman yung konti yung kanyang aroma. As requested lang ng atin biyanan yan. No? So ipa-follow lang natin kung anong gusto niya. Kasi luto lang naman ako ng luto nito. Tapos wala man sila magawa kasi ako lagi ang nagaluto. So nagtanong ako sa kanila, ano ba yung mga gusto nyo? Pagsabi man kayo, nalilingin na yung ulo ko ng kakaisip ng mga lulutuin natin. Hindi tayo nalilingin dito na makabili ng pagkain kung kahit paano makabili tayo ng madalian dito. No? Ang problema ko talaga, sa totoong buhay lang talaga kung anong lulutuin ko taga araw-araw. Ay, ambot na lang gid. Sabi ko sa inyo na mabilis ako magluto basta alam ko kung ano yung lulutuin ko. Pero minsan parang nagalitaw yung aking imagination ba? Kung ano ba talagang lutuin ko? Kasi kung ako lang, walang problema. Magsabaw-sabaw lang ko yung magprito, magisa-gisa, okay lang ko yan. Kaso ang mga parinti ko nga mga puti. So while nagkasalang yung aming kalabasa doon, kami nag-aktingan na naman kami dito. Kasi may spare time nga kami, medyo ilang araw na talaga hindi kami medyo nakagawa-gawa ng mga pang-reels natin dyan. No? So tiniruan ko yung mga bata. Sabi ko, kayo mag-acting-acting dyan na parang sinaraduhan kayo. Yan yung mga kabataan days namin. Pero nung kabataan days namin, tita, wala man siguro kami nasarahan ng pintuan or yung bintana. Parang naalala ko dati, palagi kami yung napapasok, kaya ginapatingin kami ng TV. Yung iba siguro nasaraduhan. Kay siguro maingay din mga bunganga nyo. Natural na ingayan din yung may-ari ng bahay. Tsaka minsan gusto din matulog, gusto din nila ng privacy. Sorry lang kung nasaraduhan kayo Hindi man siguro ginsadya. Pero may iba talaga ginsadya, mga bigat lang nila yan. Ay.
Pero sige lang, kaya ganun talaga ang buhay. At least kung nasa ladahan ka man noon, nag-challenge ka din sa sarili mo, magbili ka din ng malaking TV. O saan ka na ngayon, ganun ang kalaki ang TV mo, di ba ma? Maganda ng buhay natin. Sige lang, ganun talaga, part of life talaga yan siya na may mga challenges din tayo na yung nag-set ka ng goal ba, kundi kung wala ka na saraduhan noon, wala ka din paningkamot sa buhay mo na makatibawas ka, di ba? O, take us, ano na lang yan, yung great memories of yesteryears. Bongga. Okay, makaon na ta. Kaya niluto ng klabasa. Okay, bye!